Ipinagdiriwang mo ang Pasko, ngunit marahil nakalimutan mo ang regalong iniwan ni Solomon milenya na ang nakalipas, isang regalong kayang baguhin hindi lamang ang iyong kita, kundi ang iyong kapalaran sa pananalapi. Bagamat marami ang naghahanap ng mga ilaw, pamimili at pagpapakita, ang matalino ay naghahanap ng layunin, karunungan sa Biblia at tunay na kasaganaan. Dahil sa kaibuturan ko, alam mo, walang silbi ang pagpuno sa iyong bahay ng mga dekorasyong Pasko kung ang iyong puso ay walang direksyon. Naunawaan ni Solomon ang isang bagay na kakaunti lamang ang nakakaalam ngayon. May mga negosyong biblikal, mga negosyong hindi nabibigo, mga negosyong batay sa mga kawikaan at yaman ng Biblia na nagiging mas makapangyarihan sa panahong ito ng taon. At marahil iyon ang dahilan kung bakit naramdaman mo ang tahimik na pagkabalisa na ito, na parang sinusubukan ng Diyos na ipakita sa iyo ang isang landas na hindi mo pa nakikita. Habang ang mundo ay gumugugol, ang matalino ay naghahanda upang umunlad ngayong Pasko. At ngayon, matutuklasan mo ang 7 pagkakataong ipinahayag ng sariling mga prinsipyo ni Solomon. 7 landas upang umunlad ngayong Pasko. Kumita ng pera nang may layunin at gawing isang banal na bagong simula ang pagtatapos ng taon. Manatili hanggang sa katapusan dahil ang lihim na dala ni Solomon ay maaaring magpabago sa iyong Pasko at marahil sa iyong buong susunod na taon. Unang negosyo, ang gift trade. Sinabi ni Solomon na sino man ang kumalat umunlad, at kapag narinig mo iyon sa diwa ng Pasko, tila ang langit mismo ay nagpapaalala sa iyo na ang pagkabukas palad ay isa sa pinakamakapangyarihang biblikal na kalakalan na umiiral. Sa kanyang panahon, naunawaan ng hari na ang tamang regalo ay maaaring magbukas ng mga pinto kung saan walang puwersa ang makakapagbukas. At ngayon, kapag ang buong mundo ay naghahanap ng isang regalo sa Pasko para sa isang tao, ang pagkakataon ay nauulit sa harap mo. Ang mga kit, basket, souvenir at personalized na combo ay nagiging mga binhing nakatanim sa matabang lupa ng damdamin. Pagkatapos ng lahat, ang Pasko ay gumising sa isang bagay na ninuno, isang bagay na nag-uugnay sa kaunlaran sa pagmamahal. At kung ilalapat mo itong karunungan ni Solomon sa loob ng 7 araw, ano ang magbabago sa iyong kita? Marahil higit pa sa inaakala mo. Ang mga biblikal na kasanayan sa negosyo ay laging may nakatagong espiritual na prinsipyo, at narito ito ay simple. Ang pagkabukas palad ay lumilikha ng paggalaw. Sa Pasko, kapag gusto ng mga tao na magpahayag ng pagmamahal, pasasalamat at pakiramdam ng pag-aari, ang mga personalized na set ng regalo ay nagiging praktikal at emosyonal na solusyon sa parehong oras. At sa puntong ito na ang biblikal na karunungan ay nagbabago sa diskarte, mas kapaki-pakinabang, maganda at madaling makuha ang regalo, mas malaki ang pangangailangan. Gusto ng isang ina na buong araw na nagtatrabaho ng isang bagay na handa. Ang isang asawa na laging nag-iiwan ng mga bagay sa huling minuto ay nangangailangan ng pagiging praktikal. Nais ng isang matalinong lola na maghatid ng pagmamahal sa anyo ng isang regalo. Ilang beses mo bang binaliwala ang payong ito mula sa mga kawikaan nang hindi mo namamalayan? Si Solomon, sa kanyang kaalaman sa Biblia at matalas na mata sa detalye, ay alam na ang maliliit na kilos ay humahantong sa magagandang resulta. Ngayon, ang pag-assemble ng mga basket na may temang handcrafted na souvenir at year-end combo ay isa sa mga pinakakumikita at pinakamadaling negosyo sa Pasko na simulan. At ang pinakamagandang bahagi, nangangailangan sila ng kaunting pamumuhunan at mataas ang demand. Pinag-uusapan natin ang mga produkto na kumakatawan sa pag-unlad sa Pasko sa pamamagitan ng isang bagay na simple at simboliko, para man sa mga kumpanyang gustong magbigay ng mga regalo sa mga empleyado, o para sa mga pamilyang gustong magdagdag ng espesyal na ugnayan sa mga pista opisyal. At kung pinagmamasdan ni Solomon ang iyong buhay ngayon,
Ano ang masasabi niya tungkol sa mga pagkakataong pinalampas mo? Isipin ang mga negosyo ni Solomon, lahat ay may layunin, kagandahan at intensyon. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga personalized na regalo ay gumagana ng mahusay sa Pasko. Dahil ang mga ito ay nagdadala ng kaluluwa, sila ay may kahulugan. At kapag gumawa ka ng isang bagay na pinaghalo ang pagmamahal, pagiging kapaki-pakinabang at aesthetics, ina-activate mo ang tinatawag naming negosyong hindi nabibigo. Ang ganitong uri ng produkto ay pumupukaw ng malalim na emosyon, lalo na sa mga kababaihan na pinahahalagahan ang mga detalye at simbolikong kilos. Isang misis na gustong sorpresahin ang kanyang asawa, isang ina na naghahanap ng espesyal para sa kanyang mga anak, isang matalinong babae na gustong magbigay ng mga regalo sa mga kaibigan mula sa simbahan. At paano kung ang bawat regalo ay nagdadala ng kaunting bahagi ng iyong sariling kwento? Ang negosyong nagbibigay ng regalo ay isa sa mga pinaka-na-access na panapanahong pakikipagsapalaran para sa mga gustong kumita ng pera ngayong Pasko. Nang mabilis, may layunin at may Kristiyanong diskarte sa pananalapi. Maaari kang magsimula sa ilang mga unit, patunayan ang ideya, at dumami habang tumataas ang demand. Katulad ng itinuturo ng kawikaan King Mentality. Ang mga customer ay hindi lamang bumili ng mga produkto, bumibili sila ng pangangalaga, solusyon at damdamin. At sa oras na ito ng taon, sulit ang timbang nito sa ginto. Ang sikreto ay namamalagi sa pag-aalok ng kung ano ang hinahanap na ng mga tao bago pa man nila ito mapagtanto. At ang prinsipyong ito ay nagbubukas ng pinto sa isang bagay na mas malaki pa, gaya ng sisimulan ni Solomon na ihayag sa mga susunod na hakbang. Manatili sa akin. Ang susunod na biblikal na pakikipagsapalaran sa negosyo ay mas malalim pa sa karunungan na ito. Ikalawang negosyo, decoration and beauty. Kung paanong ang pangangalakal ng pagbibigay ng regalo ay nagbibigay inspirasyon sa pagkabukas palad, may isa pang simulain na lubos na pinahahalagahan ni Solomon, ang pagpapaganda ng templo. Alam niya na ang kagandahan ay hindi walang kabuluhan. Ito ay karangalan, ito ay pagpipitagan, ito ay nakikitang espiritualidad. At kapag pinasok natin ang diwa ng Pasko, ang prinsipyong ito ay muling isinilang sa bawat pinalamutian na pugon, sa bawat punong nag-iilaw, sa bawat harapan na nagniningning kahit pagkatapos ng hating gabi. Ito ay hindi lamang dekorasyon. Ito ay mga itinatangi na alaala. Ito ay tahimik na espiritualidad. Ito ay ang setting kung saan ang mga pamilya ay nakatira sa kanilang mga pinakahindi malilimutang sandali. At paano kung nasa likod ng kagandahang ito ang hinihiling mong pagkakataon? Ang mga negosyo sa Biblia ay laging may dalang simbolo, at dito ang simbolo ay ang liwanag ng pag-asa. Si Solomon ay namuhunan sa sining, mga detalye, mga eskultura, at mga palamuti dahil naunawaan niya na ang kagandahan ay nagpapataas ng espiritu. Ngayon, isinasalin ito sa mga serbisyo sa dekorasyon ng Pasko, pagpupulong ng puno, organisasyon sa espasyo, paglikha ng garland, at maging ang mga iluminadong harapan. Maraming pamilya ang gustong magkaroon ng magandang tahanan, ngunit wala silang oras o kakayahan para palamutihan ito sa paraang pinapangarap nila. At kung ilalapat mo ang regalong iyon, kahit isang simpleng regalo, sa loob ng 7 araw, ilang pinto ang magbubukas para sa iyo. Ang Pasko ay ang panahon kung saan ang mga tao ay higit na namumuhunan sa emosyonal na aesthetics. Mga kapaligiran na nagdudulot ng kaginhawahan, kagandahan at espiritualidad. Ito ang uri ng negosyo sa pagtatapos ng taon na hindi nabibigo dahil tinutupad nito ang isang malalim na pangangailangan, ang pangangailangang gawing isang kapaligirang maliwanag ang isang ordinaryong tahanan.
Ipinakikita sa atin ng karunungan sa Biblia na kapag pinarangalan ng isang lugar, nagbabago ang kapaligiran. At sino ang ayaw ng isang maliwanag, nakakaingganyo at mapayapang tahanan sa oras na ito ng taon? Ang mga kababaihan, lalo na, ay pinahahalagahan ng bawat detalye, bawat laso, bawat kislap dahil alam nilang binabago nito ang buong kapaligiran ng bahay. Ilang beses mo nang binaliwala ang isang simpleng talento na maaaring makabuo ng mabilis na kita sa Pasko. Alam ni Solomon na ang kagandahan ay may layunin at iyan ang dahilan kung bakit siya namuhunan ng malaki sa templo. Sa ngayon, ang paglikha ng mga profesional na dekorasyon o nag-aalok ng mga serbisyo sa dekorasyong may temang ay isa sa mga pinakahinahangad na mapagkakakitaang negosyo sa Pasko. At ang pinakahindi kapani-paniwalang bagay ay hindi ito nangangailangan ng malaking paunang puhunan. Maaari kang magsimula sa pamamagitan ng pag-aalok ng tree assembly, paggawa ng mga pinalamutian na mesa, pagkonsulta sa estilo ng Pasko o pag-aayos ng mga may temang kapaligiran. Ang bawat detalye ay bumubuo ng isang karanasan. Ang bawat handcrafted touch ay nagiging isang emosyonal na regalo sa Pasko. At kung pinagmamasdan ni Solomon ang iyong buhay ngayon, sasabihin ba niya na hindi mo ginagamit ang mga kaloob na mayroon ka na? Ang negosyong ito ay umuunlad dahil pinagsasama nito ang damdamin, pagkakakilanlan, espiritualidad at kagandahan. Isang kombinasyon na umaayon sa mga tao sa lahat ng edad. Para sa mga abalang pamilya, naging solusyon ka. Para sa mga negosyo, nagiging isang visual na diskarte ka. Para sa mga babaeng mahilig sa aesthetics, nagiging kaginhawaan ka. At habang ang buong lungsod ay naghahanda para sa Pasko, yaong mga nakauunawa sa karunungan ni Solomon ay nakakakuha ng isang kompetisyon. Pagkatapos ng lahat, ang mga nag-iilaw sa mga puwang, nag-iilaw ng mga pagkakataon. At kapag handa na ang isang bahay, lilitaw ang isa pa. Kapag ang isang table setting enchants, mas maraming order arise. Ito ay kung saan ang isa pang biblikal na prinsipyo ay nagsisimulang ihayag ang sarili nito. Natural na ginagabayan ka sa susunod na pagkakataon sa negosyo. Manatili sa akin, ang mga sumusunod ay lalong nagpapalalim sa landas na ito tungo sa kaunlaran. Ikatlong negosyo, konsulta, organisasyon at pagpaplano. Matapos maunawaan kung paano nagbubukas ng mga pintuan ang kagandahan at lumilikha ng mga pagkakataon, nalaman natin ang mas malalim na prinsipyo ng karunungan sa Biblia, ang kapangyarihan ng pagpaplano. Itinuro ni Solomon na sa pagpaplano, ang mga plano ay umuunlad at ang katotohanan ito ay umaalingaw-ngaw kahit ngayon sa bawat tahanan na nahaharap sa kaguluhan sa pagtatapos ng taon. Ang Pasko, habang isang selebrasyon ng liwanag at kagalakan, ay ang panahon din ng pinakamalaking emosyonal at pinansyal na disorganisasyon para sa maraming pamilya. Doon talaga isinilang ang isa sa pinakamakinabang biblikal na negosyo. Ang pagiging isang taong nag-oorganisa, gumagabay, nagpapadali at nag-aalis ng bigat sa mga balikat ng mga taong hindi kayang hawakan ang lahat. At kung ilalapat mo ang prinsipyong ito sa loob lamang ng 7 araw, ano ang magiging kita mo? Ang karunungan ni Solomon ay palaging nagbabago ng kalituhan sa kalinawan. Ngayon, isinasalin ito sa mga serbisyo tulad ng pagkonsulta sa Pasko, pagpaplano ng partido, organisasyon ng kaganapan ng pamilya, mga serbisyo ng personal na mamimili para sa pamimili sa Pasko at kahit na tulong sa pagsiset up ng agenda sa pagtatapos ng taon. Sa panahon na ang lahat ay nagmamadali, ang mga nag-aalok ng order ay kailangang-kailangan. Ang isang labis na ina ay nangangailangan ng isang tao upang tumulong sa listahan ng mga regalo. Ang isang matalinong asawa ay gustong magplano ng isang espesyal na hapunan, ngunit hindi alam kung saan magsisimula.
Sinisikap ng mga kumpanya na ayusin ang mga pagdiriwang na walang stress. Ilang beses mo nang napagtanto na makakatulong ka dito, ngunit hindi pinansin ang iyong regalo? Ito ay isa sa mga negosyong hindi nabibigo dahil ang mga tao ay desperado sa oras. Ang orasan ay tila mas mabilis na tumitibok sa katapusan ng taon at ang mga nagmaster ng pagpaplano ay nagiging isang ligtas na kanlungan sa gitna ng kaguluhan. Ang Biblia at pananalapi ay tiyak na nag-uugnay dito. Ang kalinawan ay umiiwas sa pag-aaksaya. Ang organisasyon ay gumagawa ng mga ipon at ang layunin ay nagbabago ng mga gastos sa mga pamumuhunan. Muli, ang yaman ng Biblia ay nagpapakita na ang paghahanda ay isa sa mga pinakanapabayaang lihim ngayon ni Solomon. At kung tinitingnan ni Solomon ang kanyang nakagawian, makakakita ba siya ng layunin o kaguluhan kapag nag-aalok ka ng pagkonsulta, organisasyon o madiskarting suporta sa Pasko? Hindi ka lang nagbebenta ng serbisyo. Nagbebenta ka ng kapayapaan ng isip. Nagbebenta ka ng relief. Nagbebenta ka ng oras, ang pinakamahalagang kalakal sa panahong ito. At para sa maraming kababaihan, ang serbisyong ito ay isang tahimik na regalo sa Pasko. Tulong na dumating bago ang stress, bago ang pagmamadali, bago ang pasanin sa isip. Alam ni Solomon na ang bawat nakaplanong detalye ay nag-aalis ng isang balakid sa landas at kapag ang puso ay magaan, ang kasaganaan ay nakakahanap ng puwang upang makapasok. Napapabayaan mo na ba ang potensyal na ito sa iyong sarili? Ang negosyong ito ay ganap na konektado sa mga nauna dahil ito ay nagpapatuloy sa paglalakbay ng kasaganaan ng Pasko. Una ay ang mga regalo, pagkatapos ay ang kagandahan at ngayon ang organisasyon na nagpapanatili ng lahat. Kapag may nagmamay-ari sa tatlong haliging ito, nababago ang Pasko at gayon din ang kita. At tiyak sa daloy na ito na ang isa pang prinsipyo sa Biblia ay nagsimulang tumibok, isang prinsipyong kasing luma ng mga piging ni Solomon at kasing kabago ng mga pagkain na nagbubuklod sa mga pamilya sa panahong ito ng taon. Humanda ka. Ang susunod na negosyo ay may lasa ng masaganang mesa at kasaganaan. Ika-4 na negosyo, pagkain at sagang pagkain. Matapos ayusin ng organisasyon ang kaguluhan sa pagtatapos ng taon, isang prinsipyo ang lumitaw na tumatakbo sa buong kasaysayan ng Biblia, mabuting pakikitungo. Alam ni Solomon na ang masaganang mesa ay hindi lamang tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol sa koneksyon, karangalan at presensya. Sa Pasko, tumitindi ang katotohanan ito. Ang mga pamilya ay nagtitipon, ang mga alaala ay muling nabuhay, at ang puso ay tila mas sensitibo sa init ng isang masarap na pagkain. Iyan mismo ang dahilan kung bakit ang pagkain ay naging isa sa mga pinakinabangang biblikal na negosyo sa panahong ito. Ang mga dessert na gawa sa kamay, mga pagkaing handa, espesyal na panetone at mga personalized na pagkain ay nagbibigay buhay sa tinatawag ng Biblia na kayamanan na may layunin. At kung naghanda ka ng simpleng bagay sa loob ng 7 araw, ano ang magbabago sa iyong kita? Ang pagkain ay may dalang kapangyarihan ng ninuno. Ito ay nagbubuklod, nagpapagaling at naglalapit sa mga tao. Si Solomon ay tumanggap ng mga hari, tagapaglingkod at mga dayuhan sa kanyang hapag dahil alam niya na ang bawat pagkain ay lumilikha ng di nakikitang tulay sa pagitan ng mga tao. Sa Pasko, dumarami ang epektong ito. Maraming nanay ang walang oras para magluto. Maraming ama ang gustong sorpresahin ang kanilang mga pamilya, ngunit hindi alam kung saan magsisimula. Nais ng matatalinong babae na bigyan ng espesyal ang mga kaibigan at kamag-anak. At iyon ang dahilan kung bakit ang mga matatamis, cake, pinalamutian na cookies, handa na hapunan sa Pasko, at artisanal na panettone ay nagiging mga pagkakataon sa Pasko na hindi nabibigo. Ilang beses ka nang nagluto ng isang bagay na pinuri, ngunit hindi mo naisip na ibenta ito?
Sa panahong ito, tumataas ang demand na hindi kailanman. Ang mga tao ay abala, nasasabik at naghahanap ng kaginhawahan. Ang masaganang mesa ay sumasagisag ng kasaganaan at ang kasaganaan ay isa sa mga lihim ni Solomon. Kapag nag-aalok ka ng masarap, maganda at abot kaya, hindi ka lang nagbebenta ng pagkain, nagbebenta ka ng pagmamahal, nagbebenta ka ng mga itinatangi na alaala, nagbebenta ka ng emosyonal na aliw. Ang Kristiyanong karunungan sa pananalapi ay nagpapakita na ang kasaganaan ay nagmumula sa pagkakaisa ng layunin at pangangailangan. At ang pagkaing Pasko ay ganap na natutupad ang puntong ito. At kung pagmamasdan ni Solomon ang kanyang kusina ngayon, makakakita ba siya ng talento na nakaimbak o kayamanan na dumarami? Ang mabuting pakikitungo ay isa sa pinakamatibay na prinsipyo sa pananalapi ng Biblia dahil ito ay bumubuo ng parehong emosyonal at pinansyal na pagbabalik. Ang mga nag-aalok ng mga espesyal na dessert, pagkain o food basket ay nagiging bahagi ng pagdiriwang ng ibang pamilya. Lumilikha ito ng mga tapat na customer, kusang rekomendasyon at paulit-ulit na mga order. Isang lola na gustong magbigay ng regalo sa kanyang mga anak at apo. Isang asawang gustong mapasaya ang kanyang pamilya. Mag-asawang gustong magdiwang pero hindi marunong magluto. Lahat sila ay naghahanap ng mabilis na solusyon na kumakatawan sa pag-ibig. Minamaliit mo ba ang kasanayang ito na maaring magpabago sa iyong Pasko? Direktang kumonekta ang negosyong ito sa mga nauna na lumilikha ng kumpletong paglalakbay, ang kasalukuyan, kagandahan, organisasyon. At ngayon ang pagkain na pinagsasama-sama ang lahat sa hapag. At kapag ang puso ay puno at ang tahanan ay organisado, ang espasyo ay nalilikha para sa isang bagay na mas malalim, isang bagay na pinahahalagahan ni Solomon na kasing dami ng ginto, mga simbolo, kahulugan at espiritual na mga mensahe. Ito ay tiyak na sa paglipat na ito na ang isa pang biblikal na negosyo ay nagsimulang magbunyag ng sarili nito na naghahanda sa iyo para sa isang mas malalim na prinsipyo ng karunungan ng mga ninuno. Manatili sa akin dahil ang susunod na hakbang ay nagdudulot ng kahulugan at layunin. 5 negosyo, pagbebenta ng mga simbolikong items. Matapos ang masaganang pagkain ay pinagsasama-sama ang mga tao, isang mas malalim na pangangailangan ang lumitaw, kahulugan. Pinahahalagahan ni Solomon ang mga simbolo dahil alam niyang pinapanatili nitong buhay ang alaala ng pananampalataya, pagkakakilanlan at kasaysayan. Wala sa mga ito ay aesthetic lamang, ito ay may layunin. Sa Pasko, ang prinsipyong ito ay sumasabog sa lakas dahil ang mga tao ay nagnanais hindi lamang upang palamutihan, ngunit pakiramdam. Ang mga bagay na Kristiyano, mga burluloy na may mga mensahe sa Biblia, sining na kinasihan ng mga kawikaan, at mga bagay na nagdadala ng karunungan ng mga ninuno ay nagiging higit pa sa mga produkto. Ito ay nagiging espiritual na mga tulay sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. At kung nagsimula kang mag-alok ng mga simbolong ito sa loob ng 7 araw, anong espiritual at pinansyal na mga pinto ang magbubukas? Ang mga negosyo sa Biblia ay umunlad kapag pinagsama nila ang layunin at damdamin. Ang pagbebenta ng mga simbolikong bagay ay eksaktong ginagawa iyon. Ang mga tao ay naghahanap ng isang bagay na kumakatawan sa kanilang spiritualidad, kanilang pananampalataya, kanilang pamilya, kanilang koneksyon sa Diyos. Nais ng isang ina na isabit ang isang bagay na nagdudulot ng kapayapaan sa tahanan. Ang isang asawa ay nangangarap ng isang palamuti na sumasalamin sa pasasalamat. Ang isang matalinong babae ay naghahanap ng isang bagay na magpapatibay sa kanyang pananampalataya. Kaya naman ang sining na may mga taludtod, mga pagpipinta na may mga kawikaan, mga miniature na hango sa kwento ni Solomon
at mga palamuting may mga mensaheng Kristiyano ay nagiging mga negosyong Pasko na hindi nabibigo. Ilang beses mo nang binaliwala ang kapangyarihan ng mga simbolo nang hindi na pagtatanto ang epekto nito. Ang Pasko ay gumising ng kakaibang sensitivity. Gusto ng mga tao ang kahulugan. Gusto nilang maramdaman na ang bawat detalye ay may layunin. At sa sitwasyong ito, ang mga simbolikong bagay ay nakakakuha ng emosyonal na halaga at dahil dito, pinansyal na halaga. Ang Biblia at ang pananalapi ay magkakaugnay dito. Kapag may nakaantig sa puso, ang presyo ay hindi na nagiging hadlang. Itinuturo ng kayamanan ng Biblia na ang nagpapalusog sa espiritu ay nagpapala rin sa praktikal na buhay. At ang sino mang nag-aalok ng mga espiritual na simbolo ay nagiging bahagi ng pagbuo ng mga alaala, pananampalataya at pagkakakilanlan. Kung magmasid si Solomon sa kanyang bahay ngayon, makakakita ba siya ng mga simbolo o palamuti lamang? Ang negosyong ito ay umunlad dahil pinagsasama nito ang praktikal na espiritualidad sa tipikal na kagandahan ng Pasko. Isipin ang pagbebenta ng mga bagay na may mga mensahe ng karunungan sa Biblia, mga palamuting kumakatawan sa pag-asa, mga pintura na nagpapaalaala sa mga kawikaan, mga bagay na nagtataglay ng pangalan ng Diyos o naghahatid ng kapayapaan sa tahanan. Ang mga produktong ito ay nagsasalita sa puso, lalo na sa mga kababaihan na lubos na pinahahalagahan ang mga simbolo na kumakatawan sa pananampalataya, tahanan at proteksyon. Ang mga simbolikong bagay ay nagiging mga regalo sa Pasko na nagdadala ng higit pa sa mga estetika. Nagdadala sila ng espiritual na pamana. Mayroon ka bang mga malikhaing talento sa loob mo na hindi mo pa nagising? Ang pagbebenta ng mga simbolikong bagay ay lumilikha ng ugnayan sa pagitan ng espiritualidad, layunin at kasaganaan. At kapag pinagsama natin ang kahulugan sa kagandahan, may mangyayaring hindi pangkaraniwang bagay, pakiramdam ng mga tao na bumibili sila ng higit pa sa isang bagay. Bumibili sila ng mensahe. At tiyak na sa puntong ito na ang karunungan ni Solomon ay nagbubukas ng daan para sa isang bagong prinsipyo, ang liwanag. Isang paghahayag na hindi lamang nagpapaganda kundi nagbibigay liwanag sa mga landas. Maghanda dahil ang susunod na negosyo ay nagdadala ng kakanyahan, ng iluminado na templo at nagdadala ng mas malaking potensyal para sa kita at espiritual na epekto. Ika-6 na negosyo, magaang produkto. Kapag ang mga simbolo ay nagbibigay ng kahulugan sa tahanan, may mas malalim pang nagsisimulang gumising ang pangangailangan para sa liwanag. Alam ni Solomon na ang templo ay kailangang liwanagan ng mga ginintuang detalye, hindi lamang para sa kagandahan, kundi dahil ang liwanag ay kumakatawan sa direksyon, presensya at layunin. Sa Pasko, ang prinsipyong ito ay nagpapakita ng sarili nitong makapangyarihan. Ang bawat nakasinding lampara, bawat nagniningning na kandila, bawat hilera ng mga pandekorasyon na ilaw ay nagbabago sa kapaligiran at nakakaantig sa puso. Ang mga tao ay hindi bumibili ng ilaw. Bumibili sila ng pakiramdam. At kung inaalok mo ang pakiramdam na iyon sa loob ng 7 araw, gaano ito kalaki ng pagbabago sa iyong kaunlaran? Ang mga negosyo sa Biblia ay nakakakuha ng lakas kapag pinagsama nila ang damdamin sa pangangailangan at ang mga produktong pang-ilaw ay eksaktong ganoon. Ngayon, naghahanap ang mga tao ng mabangong kandila, handcrafted lamp, smart lights, light strings, decorative lantern at mga detalyeng nagpapabago sa kapaligiran ng buong tahanan. Nais ng isang ina na madama na mas buhay ang kanyang bahay. Nais ng isang asawang babae na lumikha ng isang nakakaing ganyang kapaligiran upang tanggapin ang kanyang pamilya. Naiintindihan ng isang matalinong babae na binabago ng liwanag ang kapaligiran at inihahanda ang puso. Ilang beses ka nang nakakita ng magagandang ilaw
Ngunit hindi mo naisip na kikita ka sa kanila? Sa Pasko, ang udyok na bumili ay kapansin-pansing tumataas at ang pag-iilaw ay isa sa mga pinaka-emosyonal na pagbili na mayroon. Ang Biblia at pananalapi ay nagtatagpo dito dahil ang pag-iilaw ay kumakatawan sa kalinawan at ang kalinawan ay bumubuo ng kaunlaran. Ang mga produktong pang-ilaw ay nabibilang sa kategorya ng mga negosyong hindi kailanman nabigo dahil ang mga ito ay mura, kanais-nais at hindi mapaglabanan. Bumibili ang mga tao nang hindi masyadong nag-iisip, lalo na kapag nakakita sila ng maganda, nakakaengganyo at simboliko. Ito ay biblikal na kayamanan na nagpapakita sa pagiging simple. Ang nagliliwanag sa panlabas ay gumising din ng isang bagay sa loob. Kung nakita ni Solomon ang iyong tingin ngayon, sasabihin ba niya na ang iyong ningning ay nasasayang o dumarami? Ang ganitong uri ng negosyo ay lumilikha din ng isang malakas na pagkakataon para sa pag-personalize. Maaari kang magbenta ng mga lighting kit, mag-assemble ng mga combo na may temang, mag-alok ng mga personalized na kandila na may mga mensahe sa Biblia, lumikha ng mga handcrafted lamp na inspirasyon ng mga kawikaan, o magsama-sama ng kumpletong mga pakete ng ilaw para sa iba't ibang kapaligiran. Pag-isipan ng epekto, ang isang tahanan na iluminado ng isang taong nakauunawa sa karunungan sa Biblia ay hindi lamang nagbebenta ng kagandahan. Ito ay nagbebenta ng emosyonal na pagbabago. At para sa maraming kababaihan, ang pag-iilaw ay higit pa sa dekorasyon. Ito ay ginhawa, proteksyon at espiritualidad. Minamaliit mo ba ang pagkakataong ito na umunlad ngayong Pasko? Laging umaakit ang liwanag. Ang liwanag ay palaging nakakakuha ng atensyon. Ang liwanag ay palaging nagbibigay daan at ang katotohanan ito ay umaalingaw-ngaw mula sa templo ni Solomon sa bawat tahanan na naghahanda para sa Pasko. Kapag nagtatrabaho ka sa mga produktong pang-ilaw, papasok ka sa gitna ng season, ang pinakasensitibo at simbolikong punto. At kapag ang pag-iilaw ay pinagsama sa kagandahan, mga simbolo at mga regalo, isang bagay na mas malaki ang inihayag, ang kapangyarihan ng mga karanasan. Sapagkat sa huli wala nang mas mahalaga pa sa hindi nakakalimutan ng puso. Manatili sa akin dahil ang susunod na deal ang pinakamalakas sa lahat. 7 negosyo, mga karanasan. Kapag binago ng liwanag ang kapaligiran at nag-aapoy sa kaluluwa, narating natin ang pinakamalalim na punto ng karunungan ni Solomon, mga karanasan. Alam ng hari na ang puso ng tao ay nagtataglay ng higit sa kung ano ang nakikita nito. Hawak nito ang nararamdaman. Sa makatuwid, ang mga karanasan ay palaging may higit na halaga kaysa sa mga bagay. Sa Pasko, ang prinsipyong ito ay sumasabog sa tindi. Nais ng mga tao na makaranas ng isang bagay na espesyal. Nais nilang lumikha ng mga alaala na tatagal ng maraming taon at mananatiling buhay sa kanilang mga puso. Mga photoshoot, Christmas tour, mini-event, personalized na mga sulat, lahat ng ito ay nagiging higit pa sa isang serbisyo. Ito ay nagiging kasaysayan. At kung sa loob ng 7 araw ay nag-aalok ka ng mga karanasan, ano ang magbabago sa takbo ng iyong buhay pinansyal? Kinumpirma ng modernong mundo kung ano ang itinuro ng karunungan sa Biblia. Ang mga produkto ay nakakaakit, ngunit ang mga karanasan ay nagbabago. Nais ng isang ina na immortalize ang isang sandali kasama ang kanyang mga anak. Gustong maranasan ng asawang babae ang isang espesyal na gabi kasama ang kanyang pamilya. Ang isang matalinong babae ay naghahangad na lumikha ng mga alaala para sa kanyang mga apo. Hindi lang maganda ang gusto ng mga tao, may gusto silang maalala. Kaya naman, ang mga karanasan ay susi sa matagumpay na mga negosyo. Isang Christmas photoshoot, isang personalized na liham na isinulat na para bang ito ay isang banal na regalo, isang may temang pamamasyal. Lahat ng ito ay nakakaantig sa damdamin at ilang beses ka nang nakaranas ng isang bagay na kapansin-pansin.
At napagtanto na ito ay higit pa sa pera, ang Biblia at pananalapi ay malakas na nag-uugnay dito. Ang mga karanasan ay may mataas na perceived na halaga at ito ay natural na nagpapataas ng average na presyo ng ticket. Ang mga tao ay nagbabayad ng higit para sa kung ano ang nagdadala ng damdamin dahil ang emosyon ay mahirap makuha at hindi malilimutan. Naunawaan ni Solomon na ang puso ng tao ay nagnanais na madama na nakikita, pinarangalan, naaalala. At eksaktong ginagawa iyon ng mga karanasan. Ito ang uri ng negosyo na nagbibigay daan sa iyong kumita sa Pasko sa eleganteng espiritual at malalim na paraan ng tao. Kung pinagmamasdan ni Solomon ang iyong buhay ngayon, sasabihin ba niya na binabaliwala mo ang iyong kapangyarihang lumikha ng mga alaala o handa ka ng paramihin ng mga ito? Isipin na nag-aalok ng mga personalized na karanasan, mga liham na tila isinulat ng may banal na inspirasyon, maliliit na kaganapan sa mga tahanan, mga may temang paglilibot na nag-uugnay sa mga pamilya, mga sesyon ng larawan na kumukuha ng liwanag ng Pasko na makikita sa mga mata ng mga tao. Nagtatapos ang mga produkto, ngunit nananatili ang mga karanasan. Pinahahalagahan ito lalo na ng mga kababaihan. Nag-iingat sila ng mga larawan, tala, souvenir, mga detalye. Lahat ng nagtatala ng pag-ibig ay may walang hanggang halaga. Mayroon ka bang mga malikhaing regalo sa loob mo na maaaring makabuo ng kita at makakaantig din sa iba pang buhay? Ito ang pinakamataas na punto ng paglalakbay, simula sa mga regalo, pagbibigay liwanag sa tahanan, pag-aayos ng kaguluhan, pagpapalusog sa pamilya, pagbibigay ng kahulugan sa pamamagitan ng mga simbolo. At pagkatapos ay ipagpatuloy ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga karanasan. Dito nakakahanap ng lalim ang kasaganaan. Dito nakakahanap ng layunin ang kayamanan ng Biblia. At habang sinisipsip mo ang paghahayag na ito, isang huling katotohanan ang magsisimulang mabuo sa loob mo na nagbibigay daan para sa isang bagay na mas malaki pa, ang pagtatapos ng paglalakbay na ito kasama si Solomon. Manatili sa akin dahil ngayon na ang oras upang baguhin ang lahat ng ito sa praktikal na direksyon at tunay na layunin. Kung titingnan mo ang 7 negosyong ito sa Biblia na inspirasyon ng karunungan ni Solomon, napagtanto mo na wala sa mga ito ang tungkol lamang sa paggawa ng pera. Lahat sila ay nagsasalita tungkol sa layunin, direksyon at pamana. Ang Pasko ay hindi panahon para sa pagkonsumo. Ito ay isang espiritual na tungkulin. Isang pagkakataon na magsimulang muli. Isang pagkakataon na ihanay ang pananampalataya sa saloobin, karunungan sa pagkilos, espiritualidad sa kasaganaan. Ang tanong ay simple ngunit malalim. Magpapatuloy ka ba sa pag-iipon ng utang o magsisimula ka bang mag-ipon ng karunungan? Ilang mga pagpipilian ang ginagawa mo araw-araw? Walang karunungan? Ilang pagkakataon ang dumaan sa harapan mo at hindi mo nakikita? Itinuro ni Solomon na ang mga tumatanggap ng karunungan ay tumatanggap din ng pangunawa, patnubay at kasaganaan. At ngayong natuklasan mo na ang mga negosyong hindi nabibigo, nasa iyong mga kamay ang desisyon. Gusto mo bang magpatuloy sa pamumuhay para lang mabuhay? O gusto mo bang magsimulang mabuhay para mag-iwan ng legacy? Pag-isipan ito, ilang piraso ng payo ang sinusunod mo nang hindi alam kung saan nanggaling ang mga ito? Kung pinagmamasdan ni Solomon ang iyong buhay ngayon, ano ang masasabi niya tungkol sa iyong mga pagpili, iyong mga hakbang, iyong katapangan? Ang Pasko ay nagbibigay sa iyo ng isang banal na pagkakataon upang baguhin ang intensyon sa pagkilos, pananampalataya sa paggalaw, karunungan sa kaunlaran. Ang iyong ginagawa mula rito ay tumutukoy sa kurso ng iyong susunod na taon. Kung ang mensaheng ito ay sumasalamin sa iyo, kung naniniwala ka
na ang biblikal na karunungan ay ang tunay na landas tungo sa kaunlaran, kung gayon ay huwag lumakad ng mag-isa. Mag-subscribe sa channel, i-activate ang bell at ipagpatuloy ang paglalakbay na ito kasama ko. May mga lihim ni Solomon na hindi pa nabubunyag at hindi mo mapapalampas ang susunod na video. Maaaring ito mismo ang kailangan mo para sa panibagong simula. Kung ang mensaheng ito ay sumasalamin sa iyo, isulat sa mga komento. Ngayong Pasko ay pinili kong umunlad. Ipahayag ito at simula ng iyong bagong cycle ngayon.